Morning. Nais ko pong pwedeng pakitimpla yung boses ko. Pangit na nga eh. Timplahin nyo ng maganda. Yan. Gusto ko pong i-welcome natin sa umagang ito. Ito pong bisita natin ay mga inaanak ko sa kasal. Kung natatandaan nyo, nung Sabado po ay naganap ako sa kasal at ito po sila. Si Maiko Dorado at saka si Maan Dorado. Pakitayo nga po, please. To be recognized. Yan. Thank you. Welcome. Si Maiko po ay inaanak ko rin nung siya ay dinedicate, no? 36 years ago. So, doble ninong. Kaya si Maan naman po ay kasamahan ko dati sa Lufthansa. Yung father po ni Maiko ay kasamahan ko sa Philippine Airlines at saka sa Lufthansa. Naging magkaibigan kami hanggang ngayon, no? So, kaya welcome mga inaanak. Alright. So, just to reiterate po yung ating gaganapin na Yom Kippur, which is on October 2. Gabi po yun, no? 7:30 ng gabi, hindi na umaga. 7 ng gabi, dito po sa ating sanctuary. Babasahin po muna natin itong Hebrews 9, verses 11 to 14. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Pero bago po yan, tayo manalangin muna. Aming Ama, kami po ay muling lumalapit sa iyo sa mga oras na ito at humihingi po ng gabay at patnubay mo upang amin pong maunawaan ang mga salita mong pag-aaralan namin sa umagang ito. Tulungan mo po ako, Ama, ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag ng iyong salita. Maging ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Bigyan mo po kaming lahat ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Yeshua. Amen. Hebrews 9 verses 11 to 14. But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and mere perfect tent, not made with hands, that is not of this creation, he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, eternal Spirit, offered himself without blemish to God, for conscience from dead works to serve the living God? Kung i-interpret niyo po yung binasa natin, may interpret niyo ba? This is from the New Testament, from the book of Hebrews. Kung wala tayong knowledge ng Old Testament, hindi ho natin mabibigyan ng tamang kahulugan yung ating pong mga binasa. As I've been telling you, ang Bible po ay isinulat ng mga Hudyo, para sa mga Hudyo, sa lingwahe ng mga Hudyo, sa kultura ng mga Hudyo, at sa panahon ng mga Hudyo. Kaya kung uunawain po natin ang salita ng Diyos, dapat uunawain natin siya sa kanila pong kaisipan, hindi sa kaisipan natin. Sa kanila pong lingwahe, hindi sa lingwahe natin. Sa kanilang kultura, hindi sa kultura natin. Kaya lagi ko pong sinasabi na hindi natin lubos na mauunawaan ang New Testament without understanding the Old Testament. Lalo pa kung ito po ay ating
babasahin at uunawain at bibigyan ng kahulugan na hiwalay sa konteksto nito. Kaya't napakahalaga po nung context. Kasi kung yan lang po, babasahin natin yan, Hebrews 9:11-14, without any background, kung ano ang nakapaloob dyan, hindi ho natin yan maiintindihan. Now, tayo po ay gumagawa, kumikilos sang-ayon sa ating nauunawaan. Kaya kung mali ang pangunawa natin, mali din yung pagsasagawa natin. Kaya dapat naiintindihan natin siya ng tama. At para maintindihan natin ng tama, kailangan po talaga babalikan natin yung pong kung saan nagmula ang lahat ng ito. At ito po ang nais kong talakayin natin sa umagang ito. Dahil dyan ako magtatapos. And I hope I can finish everything this morning. This is actually part 2 of our discussion on the book of Leviticus. So we have been studying the book of Torah, the first 5 books of the Bible. 5-6 years ago, we have finished Genesis, we have finished Genesis, Exodus for 5 years, and now we are on chapter 16 of the book of Leviticus. And ito pong Leviticus na ito, chapter 16, is God's blueprint for holiness. Kaya yung pong first, yung Leviticus 11 hanggang 15 is the manual for worship. Ang chapter 16 po is the blueprint for holiness. At dito po ay tatalakayin natin ang Yom Kippur, which is the Day of Atonement. Kaya nga po sabi ng mga scholars, Testament is the New Testament concealed, while the New Testament is the Old Testament revealed. Ulitin ko po yun. The Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament is the Old Testament revealed. Kaya hindi po talaga pwedeng paghiwalay niyan. Mauunawaan lang natin ang New Testament kung alam natin ang Old Testament. So hopefully, by the end of this teaching, ay maiintindihan na natin yung Hebrews 9, verses 11-14. Kasi nung ito po ay isinulat ni Paul, sabi nila si Paul ang author ng Hebrews, ang kausap niya mga Hudyo. Ang sinulatan niya mga Hudyo. Sa lengguwahe ng mga Hudyo, sa kultura ng mga Hudyo. Kaya nung isinulat niya ito, unawang-unawa ng mga Hudyo kung ano yung sinasabi niya doon. Dahil alam nila ang Torah. Alam nila ang Leviticus. And so it is our intention this morning to understand better ano nga po ba ang Yom Kippur, the Day of Atonement. Ito po yung isa sa mga 7 feasts of the Lord, ang Yom Kippur. Natapos na natin yung Feast of Trumpets, and from the celebration of the Feast of Trumpets, hanggang pagdating ng Yom Kippur, is a 10-day dedicated for repentance, individual repentance. At ito naman pong Yom Kippur is repentance ito ng the whole nation of Israel. Buong bayan ang nagsisisi sa kasalanan nila as represented by their high priest. And during that time, walang iba kundi si Aaron. Balikan po natin yung verse 1 ng Leviticus chapter 16, and please read along with me. The Lord spoke to Moses after the death of the 2 sons of Aaron, which is si Nadab and si Abihu. Alam na ho natin yung kwento doon, na si Nadab at si Abihu ay pumasok sa ipinagbabawal na lugar sa templo.
or sa tabernacle during that time, which is the Holy of Holies. And they were burned to death by God. Kinremate sila ng Diyos right away because they violated the holiness of God. Kaya ang sabi po dyan, the Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron when they drew near before the Lord and died. So kung di natin alam yung background, bakit lumapit lang sila sa Diyos, pinaslang sila ng Diyos? It is because they entered the Holy of Holies, which is only intended for the high priest. And the Lord said to Moses, tell Aaron your brother not to come at any time into the holy place inside the veil, before the mercy seat that is on the ark, so that he may not die, for I will appear in the cloud over the mercy seat. So, mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos. Even the high priest cannot just enter into the Holy of Holies. The only time na pwede lang siyang pumasok doon is on the designated time, which is only once a year. So pag pumasok siya doon ng hindi designated time, papaslangin din siya ng Diyos kahit na siya ay high priest pa. So dito natin makikita yung tungkol sa kabanalan ng Diyos. Verse 3, but in this way Aaron shall come into the holy place with a bull from the herd for a sin offering and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat and shall have the linen undergarment on his body, and he shall tie the linen sash around his waist and wear the linen turban. These are the holy garments. He shall bathe his body in water and then put them on. Verse 5. And he shall take from the congregation of the people of Israel 2 male goats for a sin offering and 1 ram for a burnt offering. Aaron shall offer the bull as a sin offering for himself and shall make atonement for himself and for his house. Verse 7. Then he shall take the 2 goats and set them before the Lord at the entrance of the tent of meeting, and Aaron shall cast lots over the 2 goats, 1 lot for the Lord and the other lot for Azazel. Verse 9, and Aaron shall present the goat on which the lot fell for the Lord and use it as a sin offering. But the goat on which the lot fell for Azazel shall be presented alive before the Lord to make atonement over it, that it may be sent away into the wilderness to Azazel. So ito po yung diniscuss natin last Sunday. Let me give you some summary points of it. Anong instruction ng Diyos kay Aaron? He must not enter the most holy place anytime, only on the prescribed date and time. If he violates that, he will be killed by God. And Aaron as a high priest, anong preparation niya? Kailangan siyang maligo in running water or living water. And then he must wear the sacred linen garments na ito po ay nagre-represent ng purity and humility. And of course, i-offer niya sa Panginoon. And the sacrificial animals required para kay Aaron at sa kanyang pamilya ay yung bull. Bakit po bull? Nung time na yon, ang pinakamahal na hayop na ino-offer sa Diyos ay ang bull. And being the high priest, occupying the highest position sa kanilang bansa bilang spiritual leader, required siya mag-offer ng bull. And
at as a high priest, kahit siya ay kailangang maghandog dahil siya ay makasalanan din, katulad ng mga mamamayan ng Israel. Yung pong dalawang kambing, 2 goats, 4 goats na ito, para sa buo. Ang isang goat, para sa Diyos, as a purification offering, at yung other po, ay para kay Azazel. We have taken up last Sunday kung sino si Azazel. Siya po, ito ay sang-ayon po sa mga pag-aaral, si Azazel po ay pangalan ng isang demonyo. Verse 11, Aaron shall present the bull as a sin offering for himself. So requirement po ito. By the way, any slight sa kanila pong sacrificial system would mean napapaslangin sila ng Diyos. Kaya hindi sila dapat magkamali dito. Walang room for error. Walang room for violation. Aaron shall present the bull as a sin offering for himself and shall make atonement for himself and for his house. Kasama yung kanyang buong pamilya. He shall kill the bull as a sin offering for himself, and he shall take a censer full of coals of fire from the altar before the Lord, and 2 handfuls of sweet incense beaten small, and he shall bring it inside the veil. So, Aaron ng bull, no, ay meron din siyang gagawin pang ibang seremonya. May dala siyang censer full of coals, at yung coal na ito, yung baga na ito, ay nanggaling sa brazen altar. Do you still recall yung pong kanilang tabernacle na ito ay napapaikutan ng bakod, and then pagpasok mo doon sa bakod na yon, ang unang bubungad sa iyo is the brazen altar. At yung brazen altar, doon nila kinakatay yung ihahandog nilang hayop. And then, ang bilin ng Diyos sa kanila, nung mula nung sindihan ng Diyos, ang Diyos ang nagsindi nun. Nung sindihan ng Diyos yon, hindi siya kailangang mamatay. 24 hours, 24/7, umaapoy yon. And then from that brazen altar, kukuha siya ng baga doon, ilalagay niya doon sa kanyang censer, dadalhin niya siya doon, papasok siya sa holy place, at doon po sa lugar ng altar of incense, maghahandog si Aaron doon, and then from there, papasok siya doon sa veil na sinasabi diyan, which is the Holy of Holies. So kaya may dalawang veil ang tabernacle. Yung pinaka-entrance, pagpasok mo doon sa entrance is the holy place, nandoon yung menorah, yung table of showbread, at nandoon yung altar of incense. And then after that, mayroon ulit veil, at pag binuksan mo ito, pagpasok mo, nandoon yung most holy place or the Holy of Holies. At doon niya ihahandog po yun, yung kinatay na bull, at saka yung goat. At doon niya i-sprinkle yung blood. At ang nandoon is the mercy seat sa loob ng Ark of the Covenant, na meron siyang lid na tinatawag na mercy seat. Ang nasa loob nun is yung pong staff ni Moses, at yung pong 10 Commandments, at saka yung manna. At doon niya po dadalhin yun. Doon siya maghahandog. Verse 13, and put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is over the testimony. So dahil may dala siyang incense, may baga po yun, umuusok yun. Yung usok po na yan, sabi diyan, must cover the mercy seat, yung Ark of the Covenant. And he shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the front of the mercy seat on the east side. And in front of the mercy seat,
he shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. Nai-imagine niyo po ba? Na nasa loob ng Holy of Holies si Aaron at may dala-dala siyang incense at may dala-dala rin po siyang bowl of blood ng bull at ng goat at i-sprinkle niya ito doon. Now, habang ginagawa po ni Aaron ito, walang pwedeng pumasok sa loob ng sanctuary o ng tabernacle. Even the priest, yung mga Levites, hindi sila pwedeng pumasok doon. Lahat sila nasa labas, nandun sa courtyard. Nag-iintay kung ano mangyayari kay Aaron. So hanggat hindi tapos yung seremonya na yon, wala hong pwedeng pumasok doon. Verse 15, then he shall kill the goat of the sin offering and bring its blood inside the veil, which is inside the Holy of Holies, and do with its blood as he did with the blood of the bull, sprinkling it over the mercy seat and in front of the mercy seat. Now, bakit ito kailangan? Incense na ito ay may usok at hindi dapat ito ay hindi dapat mamatay. This is for the protection of Aaron. Kaya kailangan ma-cover ng usok po yun dahil hindi niya dapat makita ang Diyos. Because the moment na makita niya ang Diyos, immediately he will be killed. So hindi po masaya itong trabaho ni Aaron na ito. At yung mga tao po, hanggat hindi natatapos yung seremonya ni Aaron na yan, tahimik po silang lahat doon. Walang nagsasaya. Dahil hindi nila alam kung tatanggapin ng Diyos. Dahil isang pagkakamali ni Aaron doon, papaslangin siya ng Diyos. At dahil hindi pwedeng pumasok ang tao doon sa loob, meron siyang tali sa paa. Kapag hindi na kumipuliling yung kanyang mga belt, layan ng kanyang damit, ibig sabihin patay na si Aaron or patay na yung high priest. And they have to pull yung tali para and pag lumabas si Aaron or yung high priest, buhay siya, ibig sabihin tinanggap ng Diyos yung offering, and that's the only time that the whole nation of Israel will rejoice. But until then, nag-aabang silang lahat doon. At kapag hindi lumabas ng buhay si high priest, yung po ay nangangahulugang hindi pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng buong bansa. And they have to wait for another year on the day of Yom Kippur bago nila ulit magawa yun. So for the whole entire year, bit-bit nila yung kasalanan na yon. And the blessing of the Lord ay hindi nila mararanasan. Walang blessing ang Lord sa kanila kapag po nangyari yon. So, kaya yung pong blood nung bull at yung blood nung isang goat, no? Yung goat po ay dalawa sila without spot, perfect goat dapat. Even the bull, ang kapintasan dapat yung bull na ihahandog. It must be perfect. So yung blood po nung sprinkled on mercy seat 7 times for each sacrifice. Kasi dalawa pong sacrifices yon, isa yung bull, isa yung goat. Okay? And this is also intended, kaya ginagawa ito, is to cleanse the whole tabernacle. Kung natatandaan nyo pa yung tinalakay natin, yung chapter 11 to 15, ay kung paano nila piniprepare ang sarili nila and the tabernacle, so that pagdating nila doon at haharap sila sa Diyos, kumbaga malinis ho sila. At kailangan malinis ang tabernacle. Bakit to? Dahil hindi bababa ang presensya ng Diyos sa gitna nila.
kapag meron silang violate in any of the procedure sa paghahandog nila. Hindi bababa ang Diyos. So kaya they are very careful, no? Talagang to the letter ang pagsunod nila rito para maging malinis. Hindi lamang sila kundi pati yung altar, yung tabernakulo na paghahandugan nila. Yung pong cloud of incense, as I have said, ito po ay protection for Aaron. Kaya nagsisilbi siya Aaron of God. Ba na ang presensya ng Diyos doon. So kaya maingat na maingat po sila, mga kapatid. Verse 16, thus he shall make atonement for the holy place because of the uncleannesses of the people of Israel and because of their transgressions, all their sins. Yung binabanggit pong holy place dito is not the holy place, but the holy of holies. Kasi nandun na si Aaron. So ang binabanggit po dyan is don't be confused, kasi yung pong tabernacle nahati siya sa dalawa, di ba? Sa loob, isang holy of holies or the most holy place. So yung pinasok dito ng high priest ay yung pong most holy place. And so he shall do for the tent of which dwells with them in the midst of their uncleannesses. This is the mystery, mga kapatid. Kasi masunod nila procedure sa pag-o-offer nila mga ng mga local priest from the tribe of Levites, bababa po ang presensya ng Diyos doon. Now in the minds of the Jews, God is holy and hindi siya pwedeng magmingle sa mga unholy na mga tao, sa mga unholy na mga bagay. Kaya napakalaking impact ho nito sa kanila. Na kapag nasa loob si Aaron o yung high priest at lumabas siya ng buhay, ibig sabihin po, bumaba ang presensya ng Diyos, ang banal na presensya ng Diyos ay bumaba sa kalagitnaan ng makasalanang mga tao. Which is, for the nation of Israel, it is unthinkable. Kaya talagang very significant sa kanila yan. Actually, sa ngayon ho, they are preparing for the Yom Kippur. Kasabay ho ng pag-celebrate natin ng Yom Kippur. And on September 24, first time in the history of Israel, last September 24 po, they celebrated the Feast of Trumpets. And in Israel, even in the midst of war, nag-celebrate sila ng Feast of Trumpets. At ang ginawa po nila, 100 na shofar ang binlo nila ng sabay-sabay. In front of the public, and naka-broadcast ito worldwide. And this is the first time na ginawa po ng Israel yan. And pagkatapos po niyan, magkakaroon sila ng 10 days. Nasa time sila ngayon ng individual repentance para pagdating po ng Yom Kippur, it is a national repentance ang gagawin ng Israel. Now, meron pong mga significance lahat yan, yung mga nangyayari na yan sa Israel. No? So, kaya very significant sa kanila yan, na bumababa ang Diyos sa kalagitnaan nila. Kaya nga po ang mga Hudyo, they don't believe na pag sa langit ang punta mo at sa langit ka titira, sa tahanan ng Diyos. Remember, sa mga Hudyo, ang langit ay 3 bahagi. Kaya yung tirahan mismo ng Diyos, hindi pwedeng tiran ng tao.
Hindi titira. Kaya wala po kayong makikita. Basahin nyo on the entire Old Testament. There was not even once a mention of heaven. Because the Jews, they believe na ang tao hindi pwedeng tumira sa tirahan mismo ng Diyos. Diyos lang ang pwedeng tumira doon. Kaya, ang mga Hudyo po, and it is also according to the scriptures, na the Jews will live not in heaven, but they will live on the new earth and in the new heaven. Again, ulitin ko po, tatlo ang langit para tatlo ang sabi sa Bible na langit. Yung pong nakikita nating mga clouds in the minds of the Jews, that's heaven. Yung nakikita po natin na universe, at yung outer space, that's heaven. And mong tirahan ng Diyos. Kaya pag sinabing new heaven and new earth, they were not referring doon sa tahanan ng Diyos. They were referring doon po sa clouds kung saan lumilipad ang mga ibon, at doon po sa universe kung saan nandun ang galaxy. They were not referring doon po sa tirahan ng Diyos. Kaya ang mga Hudyo, ang isip nila, dito sila titira sa new earth and new heaven. Not in the heaven na tinitira ng Diyos. Verse 19, sabi po dyan, 17, verse 17, No one may be in the from the time he enters to make atonement until he comes out and has made atonement for himself and for his house and for all the assembly of Israel. Verse 18, Then he shall go out to the altar that is before the Lord and make atonement for it. He shall take some of the blood of the bull and some of the blood of the goat and put it on the horn of the altar all around it. Saan ho yung may horn? You still remember? Alin ho yung altar na meron? The brazen altar. Pagkagaling niyang tapos na yung seremonya niya, lalabas ulit siya. Paglabas niya, pupunta siya doon sa brazen altar, doon niya naman po ipapahid yung blood ng bull at ng goat. Doon po sa pinaka-horn ng brazen altar to complete the ceremony para doon po sa tabernacle. Pero may kasunod po yan, hindi pa po siya tapos sa kanyang seremonya. Para lang yung sa bull at doon sa goat na inoffer sa Diyos. Dahil may isa pang goat, tandaan nyo. No? Verse 19, And he shall sprinkle some of the blood on it with his finger 7 times, and cleanse it and consecrate it from the uncleannesses of the people of Israel. Ginagawa po ito ng high priest taon-taon, once a year. Pero in between, bawat araw, yung mga tao po pumupunta sa templo naghahandog. Every day. And they are required to offer sacrifices, one in the morning and one in the afternoon, every day. Kaya sabi ko nga po sa inyo pag naiintindihan natin ito, you will really fall in love with Jesus Christ. Imagine niyo po, kung ito ang requirement sa atin ngayon. Every day, pupunta kayo dito, isa sa umaga, isa sa hapon, may bitbit kayong kambing, o kalapate, o baka, at ihahandog sa Diyos. So, ano po ang purpose ng Yom Kippur? Ang Yom Kippur po, basically, ay upang linisin po, unang-una yung templo. Bakit yung templo? Bakit yung tabernacle, nung nasa wilderness sila, at nung nasa land of promise na sila, is yung templo na? No? Bakit kailangan malinis?
as according do sa prescription ng Diyos kung paano siya lilinisin. Bakit to? Kasi dun bababa ang presensya niya. Kaya ang Yom Kippur po primarily is to make sure that the tabernacle is clean. No uncleanness whatsoever in the tabernacle or in the temple. And then, yung mga tao po, nag-offer ng burnt offering, which is olap, nag-offer ng purification offering, which is yung hataat, nag-offer sila ng grain offering, which is minka, in Hebrew, so that pakalapit sila sa Diyos para humingi ng tawad. So kaya po yung olap, yung hataat, yung minka, ay hinahandog nila yon para lang makalapit muna sa Diyos. Para pag nakalapit na sila, that's the only time na sila po ay makakahingi ng tawad. Sa madaling salita, doon po sa mga offering na yon, wala pang pinapatawad na kasalanan. Yung required offering na yon ay para lang makalapit sila sa isang banal na Diyos. At kapag ito ay kanila pong sinagawa at ang Diyos ay na-please dahil nag-comply sila doon po sa requirement ng Diyos na yon, then that's the only time that the Lord will dwell among them. Mabigat, no? In verse 20, and when he has made an end of atoning for the holy place, and the tent of meeting and the altar, he shall present the live goat. So, ito na yung ito na yung live goat. Yung isa kasi kinatay Inandog sa Diyos, di ba? Yung dugo ng goat ay iwinisik doon sa mercy seat, and then tapos, paglabas niya, iwinisik doon sa brazen altar. So, what about the live goat? Yung buhay na kambing. Diba? Tandaan nyo, yung kambing dalawa. Tapos, nag-ano po sila doon, nag-cast ng lot para malaman kung which is which. Si kambing A ba ang para sa Diyos? At si kambing B ay para kay Azazel? O si kambing B ang para sa Diyos at si A para kay Azazel? They have to cast lots. So, kung alin yung bumagsak para sa Diyos, yun ang iyahandog, yun ang papatayin. Pero, yung pong isa na buhay, hindi papatayin yon. Ano po ang gagawin? Sabi diyan, and when he has made an end of atoning for the holy place and the tent of meeting and the altar, he shall present the live goat. Verse 21, and Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat. So, nai-imagine niyo po ba? Yung dalawang kamay ni Aaron, the high priest, ipapatong niya doon sa buhay na kambing. And confess over it all the iniquities of the people of Israel and all their transgressions, all their sins. And he shall put them on the head of the goat and send it away into the wilderness by the hand of a man who is in readiness. Sa madaling salita, yung pong kasalanan ng buong bayan ay pinapatong ni Aaron sa ulo ng kambing. Ibig sabihin, ipinapasa, symbolically, ipinapasa ni Aaron bilang representative of the entire nation, yung lahat ng kasalanan nila doon sa kambing. And then pagkatapos po yung kambing, aakayin yung tao, dadalhin sa wilderness, pakakawalan siya, at siya ay para kay Azazel. Ibabalik sa demonyo ang lahat ng kasalanang kanyang ibinigay sa bayang Israel. At hindi na muling babalik. That's the intention. Hindi na muling babalik yung goat. Mamamatay na lang siya doon. Bitbit niya ang lahat ng kasalanan ng bayang Israel. So, yun lang po ang magiging dahilan
para mapatawad silang lahat sa kanilang kasalanan. Sabi po sa verse 22, "The goat shall bear all their iniquities on itself to a remote area, and he shall let the goat go free in the wilderness." So, ito po yung tinatawag nating transference of sin. Yung pong seremonya na yon. So, Aaron confesses sins over what we call now the scapegoat. Diyan po nang galing yan eh. Scapegoat. No? So, the goat carries the sins of the entire nation. Now, ano po ang sabi sa Isaiah 53 verse 6? "All we like sheep have gone astray." Lahat po. Everyone on his own way, and the Lord, listen to this, and the Lord has laid on him. Sino po yung him dito? And the Lord has laid on him the iniquity of us all. So, yung pong high priest, ipinatong niya yung kanyang kamay doon sa goat, ikinumpisal ang kasalanan ng buong bansa, at pagkatapos binitbit na nung kambing ang lahat ng kasalanan ng buong sambayan ng Israel, na transfer na sa kanila. Sabi ni Isaiah, sabi po sa atin, lahat tayo have gone astray. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo naligaw. We have turned every one of us on his own way. Pero noong ginawa ng Diyos, and the Lord has laid on him, ipinatong ng Diyos, kumbaga po, ipinatong ng Diyos ang kanyang kamay sa kanyang anak na si Jesus, at ang lahat ng kasalanan natin ay ipinasa sa kanya. Kaya po, kanina yung binasa natin sa Hebrews, alam ng mga Diyo kung anong sinasabi ni Paul. Naiintindihan nila yon. Kung ano ibig sabihin ng ipinasa, dahil alam nila yung ritual na taon-taon nilang ginagawa, na kung saan ipinapasa ang kasalanan nila doon sa kambing. Now, dito po sa pagkakataong ito, ipinasa na ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan kay Kristo Jesus. Inakong lahat nung kambing ang kasalanan ng buong bayan. In our case, inako ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan. Kaya sabi nga po sa inyo pag natapos natin itong Leviticus, mamahalin nyo ng gusto ang Panginoong Jesus. Dahil ang kasalanan natin ay hindi ang goat ang nagpasan, hindi kambing ang nagpasan po. Ang umako ng lahat ng ating kasalanan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Verse 23, "Then Aaron shall come into the tent of meeting, and shall take off the linen garments that he put on when he went into the holy place, and shall leave them." Verse 24, "And he shall bathe his body in water, put on his garments, and come out and offer his burnt offering and the burnt offering of the people, and make atonement for himself and for the people. And the fat of the sin offering he shall burn on the altar." Verse 26, "And he who lets the goat go to Azazel shall wash his clothes and bathe his body in water, and afterward he may come into the camp." Now, kaya po, naiintindihan ng mga Hudyo nung sinabing si Jesus Christ is the living water. Kaya ang isa sa mga description ni Jesus Christ, siya yung living water. At sa isip ng mga Hudyo, alam ho nila kung ano ibig sabihin ng living water. Kasi yung kanilang high priest, every time na bago siya maghandog, maghuhugas siya dun sa living water, which means running water. At pagkatapos nilang magtapos ng seremonya,
lalo na yung humawak dun sa kambing, maghuhugas siya saan? Doon sa living water. Kaya pag sinabing sa mga Hudyo na si Jesus Christ ay living water, ang utak ho nila ay kung ano yung ginagawa nila doon sa kanilang sacrificial system. Na naghuhugas sila sa living water. Kasi hindi sila pwedeng pumasok doon po sa courtyard hanggat hindi sila mga naliligo. So si Jesus Christ po is our living water. Imagine niyo kung ganun pa rin po, meron tayong paliguan dyan sa labas dapat. At wala akong pwedeng pumunta dito at sumamba ng hindi naliligo. At may seremonya po yun. Hindi yung basta tapat ka doon sa involved doon. And the bull for the sin offering and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall be carried outside the camp. Their skin and their flesh and their dung shall be burned up with fire. Nakita niyo po ito, mga kapatid, kung ano ang ginagawa nila? Yung pong mga laman loob at saka yung piniling taba ng hayop, yun lang po ang isa-sacrifice nila sa altar sa brazen altar. Pero yung pong dumi ng hayop at yung ibang parte ng saan po susunugin? Susunugin nila to outside the camp. Ibig sabihin, marumi yun. Hindi karapat-dapat yun sa kabanalan ng Diyos. Kaya doon po nila sinusunog. Now, kaya po, pag nabasa po ninyo na si Jesus Christ was crucified outside the camp, kung kayo po yung Hudyo, ano ang isip ninyo? Sa atin ho, walang dating yun. Pero sa mga Hudyo, alam nila kung ano ang ibig sabihin kapag ikaw ay itinapon. Yan po ay rejected. Yan ay madumi. Yan ay hindi karapat-dapat lumapit doon sa kabanalan ng Diyos. Kaya po si Jesus Christ, nung kinarga niya, inapo niya ang lahat ng ating mga kasalanan, He was crucified outside the camp. It was not even near the camp. Because Jesus Christ, when crucified outside the camp, was considered as rejected by God. Not for His sins. He was rejected by God the Father because of our sins. Hindi ko alam kung hindi pa kayo maglilingkod sa Diyos kapag kaganyan, ano? And he who burns them shall wash his clothes and bathe his body in water, and afterward he may come into the camp. So, mga kapatid, holy parts are burned on the brazen altar. But the unclean parts is buried or burned outside the camp. Matatapos na po ako. And it shall be a statute to you forever, that in the 7th month, on the 10th day of the month. Now, we are talking here about the Hebrew calendar, not the Gregorian calendar. And we are here talking about the spiritual calendar kasi meron pa silang civil calendar. Meron pa silang agricultural calendar. Kaya ang New Year nila ay yung ikapitong buwan na siya ang unang buwan sa kanila pong spiritual calendar. Parang, di ba, sa mga eskwelahan, ang unang buwan ng pasukan, sabihin na natin kung ano ba ang unang buwan ng pasukan? June. So, yun ang unang buwan ng pasukan, school calendar. Pero hindi siya ang unang buwan sa civil calendar. Kasi ang civil calendar, ang unang buwan natin ay January. Ngayon, sa spiritual calendar nila, sa ikapitong buwan. At yung unang araw sa ikapitang buwan, New Year. So, iba pa yung agricultural calendar. Iba pa yung civil calendar. So, yung kailan ipagdiriwang ang Yom Kippur? On the 10th day of the 7th month. Kailan
Pagdiriwang ang Feast of Trumpet on the first day of the 7th month. Kaya yun ang New Year nila. Anong gagawin nila? You shall afflict yourselves. Now, hindi po ibig sabihin nito magpipinitensya kayo during Yom Kippur. Kundi po, during Yom Kippur, i-deprive mo ang sarili mo ng lahat ng comfort sa buhay mo. Kaya po, sa panahon na ito, from the Feast of Trumpets to the time of Yom Kippur, walang kasalang magaganap. Walang pwedeng mag-asawa sa panahon na yan. Kaya kung nakapag-book ka na sa hotel, kakancel mo yan. Dahil hindi pwedeng mag-asawa, hindi pwedeng magpalik, hindi pwedeng mag-birthday party, tigil ang lahat during this time. And shall do no work, which is the Sabbath day. Either the native, listen to this, or the stranger who sojourns among you. Kaya yung pong nagsasabing hindi ito applicable sa atin dahil tayo mga Pilipino at tayo mga born-again Christian, panghudyo lang yan. Read Leviticus chapter 16 verse 29. Ito po ay ipinagagawa kanino? Sa native, which is the people of Israel, or to the stranger, meaning hindi ka Hudyo, basta nakisama ka sa Hudyo. Nung tayo po ay tumanggap kay Jesus, si Jesus ay Hudyo. Hindi po siya Amerikano. Si Jesus ay Hudyo, kaya nung nakipag-isa tayo kay Jesus, tayo po spiritually speaking ay Hudyo sa harapan ng Diyos. Kaya kasama tayo sa pagdiriwang na ito. Kaya ho natin sineselebrate ang 7 Feasts of the Lord. And please take note, it is the 7 Feasts of the Lord. Hindi po ng Jews. Shall atonement be made for you to cleanse you? You shall be clean before the Lord from all your sins. It is solemn rest to you, and you shall afflict yourselves. It is a statute forever. Now, dahil nawala na ang templo, anong ginawa ng mga Hudyo? No, sineselebrate pa rin nila itong Yom Kippur every 10th day of the 7th month. At ito po ay special Sabbath sa kanila, and it applies to all Israelite and sojourners. No? Mamaya makita natin kung ano yung ginagawa nilang pamalit dyan. Basahin lang natin to. Matatapos na po ako, pangalawang beses. And the priest who is anointed and consecrated as priest in his father's place shall make atonement, wearing the holy linen, and consecrated as priest in his father's place shall make atonement, wearing the holy linen garments. Ano po yung sabihin niya? Kasi nung time po nila, mga kapatid, hindi po yung tatay sa tahanan ang tumatayong priest ng pamilya. Sino po ang tumatayong priest ng pamilya nila? Yung pong panganay na anak na lalaki. Kaya yung gagawa po nito is yung anak na panganay na lalaki. Verse 33, He shall make atonement for the holy sanctuary, and he shall make atonement for the tent of meeting, and for the altar, and he shall make atonement all the people of the assembly. So, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, and this shall be a statute forever for you. The atonement may be made for the people of Israel once in the year because of all their sins. And Moses did as the Lord commanded him. Ito po ang ginagawa nila ngayon. Ang tawag po nila dyan, kaparot ritual. Dahil wala na ho sila ng templo, 70 AD giniba ng Roman Empire yon. Sinunog, giniba, 70. Hindi na nagagawa po yung mga sacrifices nila yan. Sa isip ng mga Hudyo, hindi sila nagkakaroon ng atonement. So para po nila maisagawa dahil walang templo. So anong ginagawa po doon sa manok? Yung manok po, hawakan nila tapos iikot nila sa ulo. Again, hindi po biblical yon. Part ng tradisyon.
Kaya hindi ho natin, wag ho kayong mag-alala. No? Sa October 2, wala hong magdadala ng manok para iikot sa ulo, ha? Ang gagawin ho natin is prayer, repentance, at gumawa tayo ng mabuti. Yung modern substitute, kasi walang templo nga eh. Okay? So kaya, sa October 2, pupunta tayo lahat dito. Ha? I-celebrate ho natin ang Yom Kippur. This is the Day of Atonement. Yung pinaka-holiest day para sa kanila. At dito na po ako magtatapos talaga. Ngayon, kanina. But when Christ appeared as a high priest, kanina po binasa natin si Aaron yung high priest. And now, dito po, but when Christ appeared as a high priest. So ngayon, pag binasa verse 11, naiintindihan na po natin kung ano yung high priest. Sa kaisipan ng mga Hudyo kung ano ang high priest. So si Jesus Christ is our high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent. Ano po yung kaninang pinag-uusapan nating tent? Yung tent na ginawa nila. Yung templo na ginawa nila. Sabi niya, not made with hands, that is not of His creation. He entered once for all into the holy place. Yung binabanggit po doon is the Holy of Holies, not by means of the blood of goats and calves. So naiintindihan na natin ngayon kung ano ibig sabihin nung hindi siya pumasok doon sa holy place or sa Holy of Holies na ang dala-dala niya ay dugo ng kambing. Kunin ang sabi po dyan, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. So ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus? Hindi dugo ng kambing at ng baka, kundi sarili niyang dugo. Lagay niyo ang sarili niyo sa paa ng mga Hudyo. Naiintindihan mo ngayon kung anong sinasabi ni Paul na si Jesus Christ ang naging sakripisyo, na si Jesus Christ ang high priest, na si Jesus Christ ang blood niya, ang inoffer niya. And then verse 13, for if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, last verse, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. So ngayon po, mas naiintindihan natin ang Hebrews chapter 9. Kung anong tinutukoy doon na high priest, kung ano yung ibig sabihin ng inihandog niya ang kanyang sariling dugo, kung ano ibig sabihin na siya yung high priest, naiintindihan natin kung ano yung tent na sinasabi doon. So mga kapatid, having said that, kaya hindi na tayo mag-undergo ng mga sacrificial system nila. Kaya hindi na tayo magdadala ng mga bull, hindi na mag-o-offer yung high priest, hindi na tayo magdadala ng kambing, hindi tayo pupunta umaga at hapon para maghandog sa templo. Ang lahat ng yun, hayop, kumbaga po, dugulan ng hayop, which is basically not perfect. At yung high priest may tendency po na mamatay pa siya doon pag nagkamali siya. Pero dahil ang Panginoong Jesucristo, inako niya po ito. Siya yung bull, siya yung ram, siya yung goat, siya yung pong goat na sinacrifice sa Diyos, siya yung goat na nagdala ng lahat ng kasalanan, kinarga niyang lahat doon, at siya rin yung high priest. Kaya practically, nung tinanggap po natin ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ng handog na yon sa Kanya, na acceptable sa Diyos Ama. At yun lang po ang dahilan kung bakit tayo naging acceptable sa harapan ng Diyos na banal. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon, kapatid? Nung isinuko mo ang buhay mo, sinuko ko ang buhay sa Panginoon, anong sabi sa atin ng Bible? The Holy Spirit
dwells in us. We became the dwelling place of God. Tayo na yung naging tabernacle. Tayo yung naging templo. We are now the temple of the Holy Spirit. Kaya po, every time na titingin ng Diyos Ama sa atin, ang nakikita niya ay ang kanyang anak na si Jesus. Kaya He dwells among us. Wow! Wow! So, in closing, Yeshua as true high priest, si Jesus Christ. And He has given us eternal redemption through His blood, and earthly rituals were just shadows. So, mga kapatid, God's holiness demands reverence. Yom Kippur points to Messiah's ultimate atonement. And we are called to live a purified life. Inaasahan po ng Diyos na tayo mamumuhay ng may kabanalan sa harapan niya. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay umawit at tayo